Welcome back sa PH Grind Recap. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang action thriller film noong 2023 na pinamagatang Bad Blood. Spoilers alert, watch out and enjoy. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa ating bida na isang hitman na nagngangalang Lam. Siya ay kakauwi lang, ngunit sa hindi inaasahan, natuklasan niya na ang kanyang buong pamilya ay walang awang pinaslang ng isang malupit na grupo ng mafia. Dahil sa namuong galit at kalungkutan, mabilis na kinuha ni Lam ang kanyang machete, determinadong maghiganti sa pamamagitan ng pagtungo sa headquarters ng mafia. Nang siya'y makapasok, hindi nagpakita ng anumang awa si Lam at galit na pinabagsak ang lahat ng miyembro ng mafia na nagtatangkang pigilan siya. Nang matapos na sa kanila, tumuloy siya sa silid ng mga pinuno ng mafia, at doon niya naabutan ang mismong mafia boss na pumatay sa kanyang pamilya. Dahil sa hindi natitinag na determinasyon, nagtagumpay si Lam na mapatay ang bawat isa sa kanila, at walang naiwang buhay. Dalawang dekada na ang lumipas, at ngayon si Lam ay namumuhay na ng tahimik, kung saan kumukuha siya ng iba't ibang mga trabaho sa paligid ng pamilihan. Pagkatapos ng kanyang araw ng trabaho, umuwi si Lam sa kanilang munting tahanan upang magpahinga. Sa panahong ito, nag-asawang muli si Lam, nakahanap muli ng pag-ibig sa isang balo na nagngangalang Susan, na may anak na babae na nagngangalang Hana. Bagaman hindi sila tunay na mag-ama, minahal siya ng buong puso ni Lam na parang isang tunay na anak. Isang araw, excited na ibinahagi ni Hana sa kanyang ina na inalok siya ng trabaho sa lungsod ng isang lalaking nagngangalang Ken, at sila ay aalis maya-maya para sa interview. Nang marinig ito, nag-alala ang kanyang ina at nagsimulang magtanong kung gaano na niya katagal kakilala si Ken at kung anong uri ng trabaho ang inaalok nito. Ipinaliwanag ng batang babae na nakilala lang niya si Ken noong nakaraang linggo, ngunit naniniwala siyang mapagkakatiwalaan itong tao. Sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang anak, nag-aalala pa rin si Susan tungkol sa kanyang kaligtasan, at mariing pinayuhan siya na huwag sumama sa lungsod, lalo na dahil sa kamakailan lang sila nagkakilala ni Ken. Ipinahayag ni Hana na nagsasawa na siya sa kanilang mahirap na buhay sa nayon at determinadong umalis. Siya ay lalong naging mapilit at pinagalitan pa ang kanyang ina dahil sa hindi pagpayag at tinawag siyang makasarili. Sinubukan siyang pakalmahin ni Lam at sinabing nag-aalala lang ang kanyang ina para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, naging matigas pa rin ang ulo ng bata at sinabing pupunta siya sa lungsod kahit na walang pahintulot ng mga ito. Sa huli, nag-aatubiling pumayag si Lam na paalisin si Hana, ngunit dapat siyang magpadala ng mensahe sa kanyang ina para sa mga balita. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Hana kay Ken, at nang sabay na silang umalis, napansin sila ng isang lokal na mananahi. Kinagabihan, kapwa si Lam at ang ina ni Hana ay napuno ng pagkabalisa at pag-aalala dahil wala pa silang natatanggap na balita mula sa kanilang anak. Gayunpaman, nakaramdam sila ng ginhawa nang sa wakas ay nakipag-ugnayan si Hana sa kanyang ina upang ipaalam sa kanya na ligtas siyang nakarating, at uuwi rin pagkatapos ng interview. Pagkatapos ng tawag, lumipat ang eksena kay Hana, na nagtanong sa isang babae patungkol sa kanyang interview ngunit wala siyang natanggap na tugon. Habang naghihintay, dumating si Ken kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, na inihayag ang kanyang masamang plano na ibenta si Hana.
Nang mapagtanto ang panganib, sinubukan pa ni Hana na tumakas, ngunit sa huli ay na-corner siya ng grupo ni Ken. Samantala, ang mag-asawa ay lalong nababalisa habang lumilipas ang mga oras nang hindi nakakabalik ang kanilang anak. Sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, at hindi na rin nila makontak ang telepono ni Hana. Nang sumunod na araw, nagpa siya ang mag-asawa na iulat sa pulisya ang kanilang nawawalang anak. Gayunpaman, ipinaliwanag ng pulis na sisimulan lamang nila ang paghahanap pagkalipas ng 2 araw, at binanggit rin ang pagdami ng mga ulat ng nawawalang mga batang babae at hinimok ang mga magulang na manatiling mapagmasid. Nang marinig ito, mas lalong napuno ng pangamba at pagkabalisa ang mag-asawa. Sinimulan nila ang paghahanap kay Hana, tinatanong ang mga kapitbahay na bumibiyahe sa lungsod kung may alam silang impormasyon. Nang makauwi, nilapitan siya ng mananahing kapitbahay at sinabi sa kanya ang kahinahinalang lalaki na nagsundo kay Hana kahapon. Nagkataon pa nga na nakuhanan ng litrato ang lalaki sa tulong ng mga babaeng nagpatahi, at ang mukha ni Ken ay nabunyag. Sa wakas ay napagtanto ni Lam na ang lalaking responsable sa pagkawala ni Hana ay si Ken, ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Nagpa siya si Lam na humingi ng tulong sa isang dating kaibigan na nagngangalang Lo, ang pinuno ng isang lokal na gang sa palengke, at may utang na pabor kay Lam mula sa nakaraan. Tinanong ni Lam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Ken at kung saan ito matatagpuan. Nang makita ni Lo ang larawan ni Ken, nagulat siya dahil kilala ito sa pamumuno sa isang gang na kumikidnap sa mga batang babae. Walang sinayang na oras si Lo at agad na inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin ang lokasyon ni Ken. Matapos lamang ang ilang oras na paghihintay, ipinaalam ni Lo kay Lam na natuklasan na ang kinaroroonan ni Ken, at siya ay kasalukuyang nasa massage parlor. Nag-alok si Lo na samahan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit tumanggi si Lam at nagpasalamat sa tulong nito. Sumugod si Lam sa massage parlor, ngunit bago pa man siya makapasok sa isang silid, lumitaw ang mga kasama ni Ken at agad siyang inatake. Bagaman ayaw lumaban sa una ni Lam, ginalit siya ng mga lalaki kaya napilitang pagpipilayin sila ni Lam. Nang matapos sa kanila, pumasok siya sa silid ni Ken at tinorture ito upang malaman kung nasaan si Hana. Dahil wala ng laban, sa wakas ay inamin ni Ken na ibinenta niya ang anak ni Lam sa isang international na mafia group, at wala na siyang ideya sa kasalukuyang kinaroroonan nito. Gayunpaman, iminungkahi niya na maaaring hanapin ni Lam ang isang lalaking nagngangalang Ton, na madalas na makikita sa Central Market at baka sakaling may karagdagang impormasyon siyang makuha. Walang pag-aalinlangan na nagtungo si Lam sa nasabing Central Market para hanapin si Ton. Kalaunan ay nakita niya si Ton, na isa palang pinagkakatiwalaang tauhan ng international mafia boss. Nagtangka pa itong tumakas, na humantong sa isang habulan sa pagitan nila, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa nitong makatakas matapos mabangga si Lam ng motorsiklo. Itutuloy pa sana ni Lam ang pagtugis, ngunit pinigilan siya ng isang police detective na nagdala sa kanya sa kustodiya ng pulisya upang makita ang hepe. Ang hepe ay nagtanong tungkol sa pagtugis ni Lam kay Ton, kaya ipinaliwanag ni Lam na ang kanyang anak na babae ay kinidnap ng grupo ni Ton. Nang marinig ito, pinayuhan siya ng hepe na itigil na ang paghabol kay Ton dahil iniimbestigahan na ng pulisya ang grupo nito. Nababahala sila na ang pagkakasangkot ni Lam ay maaaring magpalubha sa kasalukuyang kaso at magpagulo sa ginagawa nilang surveillance. Pagkaalis ni Lam, inutusan ng hepe ang detective na maingat na bantayan siya. Samantala, ang asawa ni Lam ay binisita ng grupo ni Ken para maghiganti sa naunang alitan. Walang awang binugbog ni Ken ang asawa ni Lam hanggang sa dumating na si Lam at nagkaroon ulit ng away sa pagitan nila. Sa una ay nagawang makalaban ni Lam sa kabila ng dami ng kanyang kaaway, ngunit na-distract siya sa kanyang asawang binubugbog, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga lalaki na atakihin siya. Sa kabutihang palad, biglang sumigaw ang isang kapitbahay na paparating na ang mga pulis, kaya napilitan ng grupo ni Ken na ihinto ang pag-atake at umalis na sa lugar. Mayroon ring isang babae sa paligid na tila nagmamasid sa bahay ni Lam at sa nangyaring kaguluhan. Nilapitan ni Lam ang kanyang asawa, na nakiusap na ipangako niya na ililigtas ang kanilang anak anuman ang mangyari.
Sumang-ayon si Lam at agad na isinugod ang kanyang asawa sa ospital. Ang eksena ay lumipat kay Hana, na ngayon ay nakakulong kasama ng iba pang mga babae, at hinahandang dalhin sa Cambodia upang magtrabaho bilang mga entertainer. Sa kabilang banda, nakilala natin ang mafia boss na nagngangalang Ray, at ang babaeng nagmamasid sa bahay ni Lam na isa ring pinagkakatiwalaang tauhan ni Ray. Galit na galit si Ray kay Ken sa pagbebenta kay Hana, na nagkataong anak na babae ni Lam. Binanggit ni Ray na kilala niya si Lam bilang isang dating kilalang hitman, na kinakatakutan nila noon. Inutusan ni Ray ang babae na tapusin na si Ken dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Samantala, nagpa siyang lumapit si Lam sa isang matandang lalaki na dati ring hitman katulad niya. Ibinahagi niya sa lalaki ang tungkol sa kanyang anak na kinidnap ng isang international mafia group na pinamumunuan ni Ray. Ibinunyag ng lalaki na si Ray ay nagmamay-ari ng isang art gallery sa sentro ng lungsod, kaya malamang na lugar ito upang mahanap siya. Dahil sa nakuhang impormasyon, wala nang inaksayang oras si Lam at dumiretso sa art gallery ni Ray. Bago pumasok, nilapitan niya ang isang lalaki sa labas at inutusan siya na kung hindi siya makakalabas sa loob ng isang oras, tawagan niya kaagad si Lo. Sa loob ng art gallery, kinailangan harapin ni Lam ang mga tauhan ni Ray, na nakabalat kayo bilang mga estatwa. Sa kabila ng kanilang disguise, ang matalas na instinct ni Lam ay nagpahintulot sa kanya na talunin ang mga ito isa-isa. Patuloy niyang hinarap ang mga iba, at dahil sa kanyang kahusayan sa pakikipaglaban, nagawa niya ring pabagsakin ang mga ito. Sa sumunod na silid, nakatagpo si Lam ng isang grupo ng mga babae na mas higit na mahusay kaysa sa mga nauna. Habang naghahanda si Lam na hanapin si Ray sa isa pang silid, bigla siyang nabitag ng isang net, at dumating si Ray sa eksena kasama ang kanyang mga tauhan kabilang na si Ton. Binanggit ni Ray na alam niya ang madilim na nakaraan ni Lam, ngunit naniniwala siyang wala na itong kakayahan at malapit nang maabot ang kanyang wakas. Inutusan niya si Ton na asikasuhin si Lam at sinabing daspatsahin ito sa ibang lugar upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa kanyang art gallery. Pagkaalis ni Ray, pinagpatuloy ni Ton ang pagbugbog kay Lam, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga kasama na dalhin na ito, ngunit bago ito gawin, isiniwalat ni Ton na bumisita siya sa ospital kung saan ginagamot si Susan. Doon, nagpanggap siya bilang isang doktor at walang awang pinatay ang asawa ni Lam, at upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, ipinakita niya kay Lam ang kwintas na pag-aari ni Susan. Dahil sa galit, papalag na sana si Lam, ngunit sinurpresa siya ni Ton ng taser. Sa sandaling isasakay na nila si Lam sa sasakyan, sakto namang dumating ang grupo ni Lo, na niligtas si Lam mula sa mga kaaway, at agad na dinala ito sa kanilang headquarters. Kinaumagahan, nagkamalay si Lam at nagulat siya nang makita ang kanyang sarili sa headquarters ni Lo. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa, at malungkot na kinumpirma ni Lo na siya ay pinatay. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang iligtas si Hana sa mga kamay ni Ray bago siya ilabas ng bansa. Ibinunyag ni Lo na si Hana ay kasalukuyang nasa barko patungo sa ibang bansa kasama ang grupo ni Ray. Nang marinig ito, determinado si Lam na iligtas ang kanyang anak at tuparin ang pangako sa kanyang asawa. Bagaman inalok ni Lo ang kanyang matinding pagnanais na tumulong, naniniwala si Lam na sapat na ang naitulong ni Lo sa kanya at tinanggihan ang kanyang alok. Hindi nagtagal, dumating si Lam sa daungan at sumakay sa isang speedboat upang tumungo sa barkong lulan si Hana. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nakita niya ang barko na naghahatid kay Hana at iba pang mga bihag. Nakalusot si Lam sa barko at hindi nag-aksaya ng oras upang isa-isang tanggalin ang mga tauhan ni Ray. Sa paglipat niya sa isa pang cabin, natuklasan niya ang maraming mga kaaway na handa na siyang atakihin. Nang tila matatalo na siya, biglang dumating na sa eksena ang grupo ni Lo upang tumulong. Si Lo mismo ang humarap sa babaeng tauhan ni Ray, na napatunayang isang mabigat na kalaban at halos madaig siya.
Sa kabutihang palad, sa sandaling matatalo na si Lo, biglang dumating ang police detective at nagawang patayin ang babae. Samantala, sinalubong ni Lam si Ray sa isang matinding labanan. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, matagumpay na napabagsak ni Lam si Ray. Gayunpaman, sa sandaling tatapusin na niya ang mafia boss, bigla siyang inatake ni Ton mula sa likuran, na nagpasiklab pa ng isang labanan. Sa kabila ng panghihina, ang hindi natitinag na determinasyon ni Lam ay humantong sa kanyang tagumpay laban kay Ton. Samantala, sinubukang hanapin sa barko ni Lo si Hana, at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang mga kasama nitong batang babae, ngunit napagtantong wala roon si Hana. Lumalabas na nahuli na pala ni Ray si Hana at ginawa siyang hostage laban kay Lam. Sinubukan ni Lam na pakalmahin ang tensyonadong sitwasyon, ngunit sa kritikal na sandali, kinagat ni Hana ang kamay ni Ray, na nagudyok kay Lam na atakihin ang lalaki. Gayunpaman, nang ibibigay na ni Lam ang huling atake, siya ay nagpasya na hayaang mabuhay si Ray. Sa halip, nilapitan niya si Hana, ngunit bigla siyang sinaksak mula sa likuran, at si Ray ay binaril ng mga pulis. Sa wakas ng pelikula, matapos magpagamot at ipahilom ang mga natamong sugat, nagkamalay na si Lam sa tabi ni Hana. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi na ang mag-ama, at sila ay nakitang nagdarasal para sa kanilang namayapang ina. Labis na pinagsisihan ni Hana ang hindi pagdinig sa payo ng kanyang ina, sa paniniwalang wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Sa huling eksena, ipinakita na si Lam ay hinuli ng mga pulis upang ikulong, ngunit nagawa na niyang ipagbilin si Hana kay Lo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.